afternoon po mga kababayan, ma'am sir. This is Jam, the Filipino channel ng inyong pong lingkod. So today is Bando? Professor Ninyo po. Yes. Lazaro Pasolo. Tapos Ubando. Tama po. Meron po siyang karapatan na magkaan po ng kanya pong ebidensya sa harap po na yun sa mga susunod po pagdinig. At kasama din po doon sa kanya pong karapatan, ayon po karapatan po na maglahat ng mga depensa para po i-continue ang kredibilidad po ni Aquino. Bukas na pagpapatuloy ng clarificatory hearing sa Kamara tungkol sa impeachment case ni Vice President Sara Duterte. Pag-usapan natin yan kasama live dito sa PRTV Prime Studio ang minority member ng House Committee on Justice at Legal Saro, Representative Dennis Actualito, Congressman Ridon, at Congressman Sarang Adabalita. Gabi, maraming salamat sa pagkita. Yes, Congressman, siguro una, sino ba yung mga dadalo at mga naipatawag na natin bukas? Siguro dadalo si Ramil Matiaga. Very important po siyang witness patungkol po dun sa confidential funds issues. So we will test his credibility kung talaga ba nagsasabi siya ng totoo at kung talaga bang magkakilala sila o hindi ni Vice President Sara Duterte. May sasalang din po yung PSA para doon kay Mary Chris Gatos bago nagkaroon ng ghost project, nagkaroon po mga ghost recipients. Isa po sa confidential funds issues issue. Isasalang din po yung COA patungkol doon sa kanilang report po na confidential funds, yung mga pinapasoli pong pera mula po sa Office of Vice President at DepEd pabalik po sa kabaligtayan. At gaano po ka-importante ang pagdalo ni Ombudsman Boying Remulla? Ano po ang kanyang magiging papel? Well, yung Office of the Ombudsman ho, very important po yung submission po ng SALN ng Pangalawang Pangulo from 2007 to 2024. Kasi yan po yung kahabaan ng kanya pong public service. Para makita po natin yung pagbabago na kanya pong net worth over the course of the years. Dahil ipapagla po natin ito doon po sa mga income tax returns, financial statements po ng kanilang mga kumpanya at iba pang mga dokumento. Although bukas hindi pa kasama si Ombudsman Remulla. Well, meron na pong subpoena sa Office of the Ombudsman. So, I think a representative of the Ombudsman will attend for the SALN issue po. May papatawag mo sila sa pagdinig po bukas. So, I think all the government agencies that have been subpoenaed will be attending tomorrow. At ito po yung kanina binanggit niya, partner, di ba si Ramil Matiaga ang interesado dito kasi napanood na natin, partner, sa TV kung ano yung mga kumbaga excerpts lang sa mga kung gaano ka ang importante yung makikita ang testimony niya. Tsaka pwede ba siyang, kunyari, magkakaroon ba ng representative doon na mag-isip? Pwede ba sila magtanong doon o hindi? Kailangan po magpakita rin ng pangalawang pangulisto. Kaya nga sinasabi ko natin na they were trying to defend the credibility to a press call. Sinasabi natin, if they really wanted to dismantle yung po ang credibility ni Aquino Matiaga, dapat ito magpakita si Vice President para dunugin niya in the hearing itself yung po credibility ni Aquino Matiaga. Can he send a representative sa Vice President kung hindi siya mismo? Hindi po, wala pong ganong option. Yung po mga abogado lang papakita. Kailangan po talaga the complainant should be there, the respondent, impeachable official should be there under our rules. Pero sir, ano ba yung inaano ni Ramil Matiaga? With regards ba doon sa, aling article po doon? Isang pera po ba? Sa assassination attempt? At po sa confidential funds, kasi supposedly, ang sinasabi niya, isa daw siya doon sa mga nag-deliver ng mga duffel bag ng pera. Mula daw po sa mga personnel po ng OVP, at ito daw po ay mga confidential funds. At supposedly, ito po pera po ay may pinag-deliveran na ilang mga personalidad. Supposedly linked as well to the Vice President. At ano po ang iyong reaksyon na ito may humabol pa mula sa kampo ni VP Sara sa Quezon City RTC para sa petisyon na pigilan
na ipasapina ang ilang dokumento may kaugnayan dito sa kanyang impeachment case. Wala na po niya, parang forum shopping na ho ito eh. Kasi ang totoo naman ho, ang karapatan ng magsapina ng Kongreso, particular po yung House Committee on Justice. At kasama po yan doon sa kapangyarihan po magkaroon ng mga pagdinig. Kasama po rito, yung po mga tax documents na mag-asawang Duterte. Kasi may relevancy siya doon sa mga impeachment grounds. Ito po nga sa pinag-betrayal public trust on the basis of unexplained wealth and SALN violations. So, hindi po pwede sabihin ni Attorney Carpio na pribadong tao lang siya. Hindi dapat masilip ang kanya pong mga tax returns. When more importantly, kailangan natin malaman din sa BR kung separately filed or jointly filed ba. Ito pong tax returns nito nga mag-asawang Duterte Carpio. Kasi nga, kung jointly filed, talagang pwede ko talagang buksan yun. Kasi kasama ko doon, public official. Oo. Okay. So, kung separate, pwedeng yung kay BP Sara lang at hindi kasama yung sa asawa niya na si Attorney Carpio? Well, ang totoo, kailangan pa rin makita even if it were separately filed. Kasi nga, relevant siya doon sa SALN itself. Yung SALN itself po kasi supposedly, yan yung pagsasama ng lahat ng kayamanan ng mag-asawa eh. Di ba? So dapat reflected po yun sa 88 million. So we will have to make confirmations no, kung magbabangga ba yung pong incomes as reported in the tax returns and in the net worth ng pong pangalawang po. Pero sir, tingin nyo, yung timing, no? Sabi ko medyo alam naman, matagal na magiging topic to eh. At ngayon lang sila nag-file ng PRO sa ano, akala ba nila magkakaroon ng PRO mula sa SC? So kaya ka masyado last minute. Pero yung ginamit ko, wala nang makakapigil sa pagdinig po bukas ng House Committee on Justice. Yung po sa pinamalit Ramil Madriaga, lalabas na mo yun bukas. Lahat po naman dokumento related to confidential funds misuse will be presented tomorrow before the nation. So wala nang makakapigil dito. Tingin ko ako, parang kabado-kabado naman itong kapupulang ating yung pangalan mo. Kung pati ba naman sa Regional Trial Court, na alam naman natin, hindi yung kapantay ng Kongreso yan. Kumukuha ako sinatiyar. Yun nga kumbaga parang masyadong last minute yung ginawa nila. Dahil nga siguro, sabi ko nga, baka umaasa sila nung nakarang linggo ay maglalabas ang SC. Ano pong basa nyo? But more importantly, I think yung Regional Trial Court should get a signal from the Supreme Court. They did not issue a hearing last week. Ordered pinapakaliwa tayo dito, tama ba? Senate to make a comment. Di ba sarado dyan? They should exercise prudence and not issue a hearing on the subpoena of the tax document. Kung sakali ba sir, dumating si Pangulong, si Vice President. Hindi rin siya one way, no? Papayagan siya magsalak kay Madriaga ba? Meron mo siya karapatan na magpresenta po niya kanyang ebidensya. Ibig sabihin na, meron din siya karapatan na wasakin mo yung credibility ni Mr. Madriaga. Kung magpapakita siya ng mga contrary evidence doon sa mga sinasabi. So, anong oras po mag-uumpisa bukas at anong oras natin inaasahan yung paglabas ni Madriaga? Pagsimula po ng pagdinig bukas, alas 10 ng umaga. Meron po kaming very limited window para isalang si Mr. Madriaga kasi ang order po ng court ay 8 a.m. to 5 p.m. So hopefully within that window po ay maisalang po ng komite yung pong testimonya ni Mr. Madriaga. At kung sakali habol ko lang, kukunin niyo ba yung custody ni Madriaga ko sa after dito? Wala pa kong ganun pag-uusap. No? So at this point, coordination pa lang po with the court and BGSC yung pong ginagawa natin. Okay. Alright. Ako, maraming salamat sa inyo, Congressman Ridon. Good luck po bukas. Maraming salamat. Magandang gabi. Salamat po. Set na bukas para sa pagdinig ng House Committee sa impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte nang walang inilabas na temporary restraining order ang Korte Suprema. Yan ang umarangkadang balita ni Mari Ocampo. Asahan ng mas malalim na pag-uusiri ng House Justice Committee sa impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte sa pagpapatuloy ng pagdinig bukas. Wala kasing inilabas na temporary restraining order ang Korte Suprema na pipigil sa proseso. Ayon kay Bicol Saro Portales Congressman Terry Ridon, tututukan ng komite ang umano'y misuse of confidential funds at mga alegasyon ng pagbabanta laban kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at kanyang pamilya, maging kay dating Speaker
Speaker at Leyte Representative Martin Romualdez. Isa sa magiging sentro ng pagdinig ang affidavit ni Ramil Madriaga na umaming bagman umano ng bise. Para naman kay political analyst Ronald Llamas, sentro ng susunod na yugto ng investigasyon ay ang posibleng pagbubukas ng financial accounts na kaugnay ng SALN at iba pang dokumento. Mahalaga si Madriaga, pero mas mahalaga ay mabubuksan ba yung kanyang bank account? No? Tingin ko yun yung magiging climax Oo. itong hearing sa Justice Committee. Bakit dadalhin yung SALN? No? Bakit dadalhin? Para iset yung template para sa pagsapina at pagbukas ng kanyang bank accounts. Tingin ko yun yung direksyon. Dagdag pa ni Llamas, ang issue ay hindi lamang legal kundi may malakas na political dimension kung saan parehong kampo ay gumagamit ng magkaibang narrative hinggil sa aligasyon ng korupsyon at depensa ng vice-presidente. Ang nakakatawa, nagsampa sila sa Supreme Court para pigilan yung desisyon ng Supreme Court last year na kailangan ay magkaroon ng hearing ang Vice President kung siya ay kakasuhan dito sa impeachment para marinig yung kanyang side. Ngayon, nagsampa siya ng kaso sa Supreme Court para pigilin yun. Hindi yun dahilan kaya napigilan yung kanyang impeachment last year. Ngayon, kine-question niya mga laman ngayon yun. Kaya medyo nakakatawa. Bukod sa affidavit at bank records, inaasahang haharap sa komite ang mga kinatawan ng Commission on Audit at Philippine Statistics Authority. Tatalakay ng COA ang kanilang ulat hinggil sa umano'y maling paggamit ng confidential funds, kabilang ang mga gastusin na tinukoy bilang non-confidential, kagaya ng team building activities. Para naman sa PSA, susuriin kung umiiral o tunay ang mga pangalang lumutang sa kontrobersya, kabilang na si Mary Grace Piatos na umano'y dumanggap ng confidential funds. Kasabay nito, ilalatag din ang findings ng House Committee on Good Government and Public Accountability hinggil sa umano'y pamamahagi ng envelopes sa mga kawani ng Sige po, Department of diretso na lang. Education noong panahon ni Duterte bilang kalihim. Ako, si Mario Campo ng PRTV News, nagsaserbisyo para sa Pilipino. Kinumpirma ng abogado ni Ramil Madriaga ang ilang mahahalagang impormasyon tungkol sa plano umano ng pamilya Duterte para mapabagsak si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Ipinakita rin kung gaano kalapit si Madriaga sa pamilya Duterte. Yan ang umaarangkadang balita ni J.M. Pineda. Sa isang sulat kamay noong April 11, 2026, ng self-confessed bagman ni Bibi Sara Duterte na si Ramil Madriaga, Diyan na lang po ako sa BD. na November 2021, nang banggitin sa kanya ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang nabuong plano na tatakbo ang tandem na unity ni Bibi Sara at PBBM. Hinayaan Bayad na po ba yan? silang ang takbuhin ni Sara dahil pagdating daw ng 2025, Grab tape, ano? kukunin nila ang presidential Okay. seat kay Marcos para makontrol pa rin ng isang Duterte ang gobyerno. Sa ganitong paraan, makakatakbo pa rin bilang Pangulo si Bibi Sara sa 2028. Humili naman daw ng papers ni Kay Madriaga. Isa nga sa mga sinabi nito, ang pagbuo ng Special Security Unit para sa Vice Presidente. At agad iniutos ito ni Duterte kay Noy Defense Secretary Delfin Lorenzana. Yes, malalim na relationship nila to the point na pinag-uusapan nila yung mga security matters, mga intelligence, planning, election, and other confidential issues. Kasama umano sa mga plano ay ang babagsakin ng administrasyon ni Marcos pagdating ng ika-4 na taon nito. Ididiin umano ang pangalan ni Pangulong Marcos sa mga korupsyon para ma-impeach ito. Kung sakaling hindi bumaba si PBBM, pagpatay ang isa sa mga solusyon na gagawin nila. Nandiyan rin ang people power para patalsikin si Marcos at kasabay niyan ang pagsali ng mga retired AFP at PNP officials. Susundan naman yan ang mga pag-resign ng mga malalaking opisyal ng gobyerno at mga planong pagpatay sa kanila. Ang ambag ni Madriaga sa binuong plano ay ang mag-recruit ng mga civil groups, fraud at iba pang mga kriminal. Pero yung mga discussion about yung plan kang 2025, yung mga destabilization, na lahat yan ay planado, kaya last year, di ba, magulo, maraming rally, yung mga nangyaring gulo sa Malacanang, yung mga sunod-sunod na mga rally na dala na mga
yung ino-consider niya na part of that destabilization effort to put the President to Bola. Wala pang pahayag ang palasyo, pati na rin ang Office of the Vice President dito. Bukas naman ay nakatas ng oras si Madriaga sa Kamara para sa pagdinig ng impeachment ni VP Sara. Ako si J.M. Pineda ng PRTV News, nagseservisyo para sa Pilipino. Pag-usapan pa rin natin ang gagawing clarificatory hearing bukas at makausap natin si Attorney Mel Santamaria, former Dean ng FEU Institute of Law. Magandang gabi po, Attorney Santamaria, at welcome back po sa Arangkada Balita. Magandang gabi po sa inyo, Jack at Ninya, sa ating mga tagapanood at tagapakinig. Mabuhay po kayo lahat. Yes, Attorney Mel, yun nga, last week lumapit sa SC at ito lumapit naman sa QCRTC. Marami nagsasabi, panic mode na po ba ito para sa camp ng mga Duterte? Dahil medyo parang last minute yung mga ginagawa nilang move. Well, talagang nakikita natin, no? Lahat ng mga pamamaraan para maansala ang hearing ay ginagawa, no? Ng kampo nila Sara Duterte. Pero, kagaya nga na sinasabi kanina ng inyong panahuin, dapat may signal na ang lower court na hindi dapat i-issue yan. Kaya ang Korte Suprema ay nag-issue ng PRO. Diba? Kasi alam mo, Jack, Ninya, kaya hindi nag-issue ang Korte ng PRO, dalawang dahilan yan. Una, co-equal body, ang House of Representatives. At pangalawa, ang batayan ng mga petisyon ng diretsang pumupunta sa Korte Suprema ay dapat mapakita nila na may grave abuse of discretion. At ano ibig sabihin nun? Ang ibig sabihin nun, isang walang dahilan, subdulang makapritsyo at lantaran at lumang alamat ang mga pag-aabuso sa kapangyarihan. So sa palagay ko, wala pa naman tayong nakikita sa House of Representatives na gano'n. Opo, ano po ang inyong inaabangan bukas sa impeachment clarificatory hearing, no? Nagaganapin sa Kongreso? Well, kung si Madriaga ang ipe-present nila, siguro yun nga, no? Yung gaano siyang kalapit sa mga Duterte, papaano niyang nalaman itong mga kwentong sinasabi niya ngayon para magkaroon siya ng kredibilidad. Tsaka yung mga factual, medyo siguro didetalye. Iyan ang isang pamamaraan. Pero kung susundan natin o ihahambing natin ito sa normal na preliminary investigation na nangyayari sa fiskal, pwede rin siyang patayuin lang at tanong sa kanya, o Mr. Madriaga, pinapatotoo mo ba ang iyong sinumpaang salaysay? O sumumpa ka? Ay susumpa siya. Pagkatapos nun, pwede na lang sabihin ng mga committee, sino gusto magtanong? Diba? Tapos na. Ganun kadali. So, depende ngayon ang pamamaraan ng hearing sa committee ito. And yun nga po, hindi raw nila inaasahan nga na dadating itong si VP Sara. Oo, na sana ay may chance na questionin din itong si Madriaga. Yun nga dapat kung talaga gusto niyang i-test yung Galit credibility pa, ng isang testigo, dapat nandoon siya. Nakapag-gitna. O paano naman yung Kumbaga, dapat sana tumatabi. Kapag yung process nga, ang minimum Hindi naman natin sila pwedeng kagitan. Pasada to eh. Pero tumabi, hindi magpapagitna para makadaan tayo medyo mabilis. Wala ka doon, hindi mo sasagka. Hindi mo nasagka. Pinapatabi natin, binusinahan natin sa manang tingin sa atin. Attorney Mel, Yun ang dahilan kung bakit minsan ayaw ko talaga nagpupusina eh. Kaya ako kahit napasaway sila. Sabi niya, una, ano po ba yung absolute Dahil- facts na yan? At itong magiging Sila pag- testimonya ba ni Ramil Madriaga ay pasok siya Minsan sa talaga absolute facts? nakakaya minsan Pasok na magpusina. bakit yan? Absolute fact o tinatawag ng ultimate fact. Ay, ayan, Mahaba. maraming salamat po sa panonood hanggang sa muli po nga. God bless. Nakakakita ka ng So, kwento. Ubando-Bulacan din lang to. Halimbawa, basta sinabi mo sa isang Paano tao, po? siya ay magnanakaw. Hindi ating ultimate fact.